proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. To say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Really get out para maiwan 12. So there is no quorum to do business. Ang sabi ko naman, okay, dahil gusto nila patayin yung issue ng video conferencing, yun lang naman talaga. If you will see the comment of Senator Erwin Tulfo, ano ba itong video conferencing na ito? Para ba ito kay Bato? Diba? At Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman tayo sa Guy Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo na rin yung bell para laging updated sa ating mga video. At kung gusto nyo sumali sa ating komunidad, andyan lang po yung join button. Pindutin nyo lang po yan at makakasali na kayo. Sa dulo ng ating video, syempre, ang shoutout segment natin, huwag nyong kalilimutan. Ito na, rekta na tayo. Gustong kontrolin ang naratibo ng impeachment. Ano yung gustong ipahiwatig dito? Anong gustong kontrolin? Alam nyo, kaya naman ito laging napansin nyo yung Pangulo parang kontra dun sa online, dito sa tele o kung ano-ano yung gustong parang hindi sasang-ayon sa mungkahi ni Senador Marcoleta, which is pwede naman bumoto dito sa online o via Zoom o kung ano man. Basta online vote. Ayaw pumayag Bakit? Tila baga, takot ka rin. Di ba? Oo. Tsaka gusto mo lang, ikaw ang mamayani at ikaw ang umupo. Dahil nabuking kayo, unggoy. Ito gustong kontrolin. At ito pa, alarming ang pagbagsak ng rating ni Bangag. Gusto ng taong bayan yan. Para wala na kayo sa karera nyo dyan sa politika. Last nyo na yan. Last nyo na lang. Pasalamat na lang talaga si Ate Amy. Doon siya sa Matino pumesto. Kita nyo yung isa taga Bukidnon. Tapos ang karera. Pinagtatawanan ngayon ng mga taga Mindanao at mga taga Bisaya. Hindi na makakakuha ng matinong boto ito. Kilala nyo ba yun? Yung nagtapang-tapangan at unang nag-walk out. Tapos ang karera mo. Wag ka magsisisi, ikaw ang tumalikod sa mga Duterte, hindi ka pinaalis ng Duterte. Banta sa majority senator, binunyag ni Senator Alan Peter Cayetano. Ito nga, pasadahan nga natin ito. Democracy. Is there anything wrong with talking about changing the rules? We're not proposing murder. Yan. We're not proposing abortion na mga per se mali na dapat hindi pag-usapan kasi ayon sa konstitusyon natin mali. Ang pinag-uusapan po natin kung sa mga panahon na ngayon, given the threat sa Senate, given the different attacks on the Senate, given the different attacks on individual members of the Senate, yung experience po namin nung minority pa kami kung paano pigilan na magbuo ng majority. Yung mga threats na tanggap namin. I'll go to that later. And in the next few days, option po ng ibang mga senador yun maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. What's my point po? Yung paulit-ulit po na sinabi ni Senator Kiko Pangilinan, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Risa Tiberos, paulit-ulit po na sinabi ni Senator Lacson, at lalong-lalo na po na sinabi ni Senator Erwin Tulfo. Hindi lang po sa session hall, sa media, at hindi lang Tuesday, even the days after. They kept on saying, bakit walang debate? Bakit hindi nila pwedeng pag-usapan yung side nila? Wala pa nga ho tayo doon. Kung nakinig lang sila, kung sila po ay tinigil nila yung drama, even after the session, and instead tried to listen to each other, the motion was to take up the amendment.
Yan ang mahirap. Nambabraso na sila. 'Di ba? Kung ano yung ginagawa nila, alam mo, kabastos-bastos yun eh. Magwa-walkout ka. Tapos magtatala ka doon behind the scene. Pero marami nakakakita sa'yo. Di ba? Oo, kita nyo ba yung babae na katalaktakan? Tinalaktakan si Senador Marcoleta na gusto lang naman ni Senador Marcoleta na maipahiwatig, may paalam kung anong ba yung sinasabi niya. Bakit ayaw maniwala? Siyempre nga, maapektuhan sila kasi gusto nila makuha nila yung liderato. Ngayon, kukunin nyo yung liderato. Anong katapusan niyan? Kahit makuha nyo yung liderato, hindi ho makukonvict si BP Sara. Wala ho kayong makukuha di sa isa senador na boboto. O halimbawa, eto, kwentuhan natin kayo. 5 o 7 senador ang kakasuhan nyo. Sa tingin nyo, yung senador na yan, yung iba dyan, iboboto pa, sasama pa ba sa inyo? Wala ho kayo makukuha di sa is. Ang liderato na pinipilit nyo para na mapagtakpan yung flood control. Yan lang talaga ang katotohanan. Huwag na ho kayo magtanga-tangahan dyan. Di ba? Alam ni Senator Alan Peter Cayetano kung ano yung mga plano ng minority. Ibig sabihin is was sponsor pa to, and then ang bawat isa ay pwede magtanong, pwede pa nga mag-amende kung tingin nilang mali. So I won't dwell on that, but just to say that the starting point has to be the truth. And ang problema, if you're on their side, dun sa 11, na 11 po kayo, kasi po sinasabi nila, wala silang chance na magtanong, magpaliwanag. Wala pa nga ho dun eh. Meron chance. So sabi nila, tyranny of the majority. Hindi po. Tyranny Tulfo to. Tyranny Lacson. Tyranny Pangilinan. Tyranny Ontiveros. Sa palpal, yung mga nabanggit, Kaya kayo, huwag kayo maggaling-galingan, puro lang kayo tira, walang bitaw, sabi. Hindi kasi, sino ba yung abogado? Doon sa binanggit ni Senador Alan Peter Cayetano. Yung Pangilinan. Abogado ba yan? Sabihin natin, sige, abogado ka. Hontiveros, hindi abogado. Lacson, hindi abogado. Erwin Tulfo, hindi abogado. Wala na kayo pagtatapat eh. Sige nga. Ang marunong talaga, literal yan, may pinag-aralan, maayos dahil merong nalalaman sa rule of law. Pag wala kang alam sa rule of law, at ikaw ay kumukuha lang ng simpatya dyan sa mga tao mo dyan, na nagbibigay lang sa'yo ng mga index o mga bond paper para basahin, hindi pa pwede. Diba? Tama, Senador Alan Peter Cayetano. Kaya iba ang may alam. Kaya nga lagi sinasabi, iba ang may alam. Kaya kayo, mag-aral muna kayo ng abogasya. Talunin nyo muna si Senador Alan Peter Cayetano sa mga debate. Diba? Ilan ang abogado sa majority? Sige, kwentahin natin. Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Marcoleta, Chis Escudero. Sino pa ba? Abogado. Yun. 4. Sa minority, wala ata eh. 1, 2. Yung iba nasa 1 ball pa. Di ba? How important is democracy to our Yun. How important? Yung personal. So like me, Alan, how important is democracy to you? Tayo as a nation, how important is democracy to us? So let me start with the biblical principle na nagsasabing, when the righteous rule, the people rejoice. When the wicked rule, people groan. So iba-iba pong word ang ginagamit yan, depende sa version. Yan po ay Proverbs 29:2. Pero obvious naman po siya, di ba? Hindi, mahalaga ho. Senador, ma-interrupt ko lang kayo. Mahalaga ho ang demokrasya sa bansa. Bakit? Dito nagsasaad ang kapangyarihan ng bayan na pumili ang mga Pilipino ng kanilang mga pinuno sa pamamagitan ng eleksyon. Kung pinapasok nila itong si Noel, at yung sinasabi nila yung walang eleksyon, hindi na papasok si demokrasya dyan. Kaya nga, kukunin nila ang liderato, pagtutulong-tulungan nila, palitan, at magkaroon ng tiyatsa, hindi naman ho papayag.
'Di ba? Karapatang pantao, pinoprotektahan ito. Demokrasya pa rin ang pinag-uusapan natin. Pinoprotektahan ito ang kalayaan sa pagsasalita. Bakit pinipigilan yung iba? Ganyan ho ang nakikita eh. Bakit yung mga, sinabi ni Congressman Mike Defensor, 40 na silang kinasuhan. Pero doon sa mga kampe ng mga durobo, wala min lang nakakasuhan. Oo, karapatan na magsalita sa pamamahayag at pagsama-sama. Pwede. Ayan ang demokrasya. Ano pa? Pananagutan sa batas. Tiniyak nito na walang sino man kahit na pangulo ang mataas sa batas. Bakit binibendalo? Kilala nyo naman kung sino nagbendalo. Kilala nyo kung sino nagnanarrative ng mga kwento na hindi nagsasang-ayon, hindi sumasang-ayon dito sa saligang batas. Binabali nila ang batas tama? Kilala nyo naman. Ano ba ang karapatan? Mapunta tayo kay Senator Bato. Ano ba ang karapatan ni Senator Bato? Ang karapatan ni Senator Bato, ang hinihiling niya, kung siya man ay may kaso sa ICC, bakit hindi dito sa local court? Bakit pinipilit nyo doon sa dahig? Bakit? Magkano ba ang usapan dyan? Mga hamon sa demokrasya. Ano ba mga hapon yan? Kita nyo? Ayan talaga Political dynasty. Ayan na tayo sa mga politika na yan. Pero anyway, dito tayo kay Senator Alan Peter. Yan ay negosyo, yan ay PTA, yan ay JODA, TODA, yan po ay Congress, yan po Republic of the Philippines, yan po ay EU, yan po ay UN. Isipin nyo ganito na lang Kaya siguro, minamadali nila yung pagpapaaresto, pagkasampa ng kaso, di umano sa mga senador. Talagang very alarming na ho ang nangyayari dito sa liderato ng paanggulo nila. Biruin nyo, from 3% down to 15% negative. Dito lang yan sa Luzon. Paano sa iba? More than 40% ho ang nilagpak. Ayon yan dito. Kaya siguro, naisip nitong mga grupo na mga durobo na kailangan mabilisin ang paggawa at paglikha ng tiyatsa para, sila ang mamuno ngayon hanggang dulo. Hindi ho. Sinabi na ron sa demokrasya, sa article, sa 1987's Constitution yan. Diba? Nakapaloob yan democratic rule na yan. Kaya nga tayo democratic na bansa, di ba? Malaya kang magsalita, malaya kang maghayag, basta wag kang mananakit. Tsaka yung mga below the belt na salita, meron mga bulager diyan, talagang grabe, pati daw nagpalaglag daw di umano. Wow, ate, yung bunganga mo masyadong panis, nabubulok. Ito, pasok natin dito. Dito Banayo, political strategies. Term. Sa yung 2 taon na lang ang natitira sa iyo, normally bumababa ang iyong approval rating with the singular exception of si PRRD. Pero ang dito sa huling survey ng SWS, masyadong alarming yung pagbagsak ng satisfaction rating, ng net satisfaction rating. Ibig sabihin, napakadami o mas marami ang hindi satisfied, hindi nagugustuhan ang palakad ng ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Marcos kontra sa dun sa mga natutuwa o okay lang sa kanila yung pagpapatakbo o pag-ugit ng ating pamahalaan. In fact, if I am not mistaken, this is the yung bang 2 years and 2 years before the end of their term, ito yung pinakamalaking net dissatisfaction rating na minus 15%. Yan, dali. Minus 15%. Sa ngayon pa lang yan. Paano? Dito lang yan sa Luzon. Paano sa Mindanao at Visayas? 'Di ba? Kung masusumahin nyo, wala na ho itong pag-asa. Ang pangalan nila ay nagtatapos sa year 2028. Ibig sabihin, tapos na ang maliligayang pangalan sa pangalang politika. Swerte na lang ni Ate Amy. Pwede siyang dalhin ni BP Sara. Dahil ako in fairness napapatunayan ko rin kahit papano, si Ate Amy, talagang naninindigan.
Oo, naninindigan. Yun nga lang, hindi natin siya binoto. Ako hindi ko talaga siya binoto. Aminado ko. Kasi bakit? Baka kasi mamaya budol 2.0 ang mangyari. Pero ngayon, nakikita ko, tumatayo siya at hindi siya lumalabas doon sa boundary ng minority, sa boundary ng majority. Hindi, mali. Hindi siya lumilipat pala kasi 'di ba, bumoto siya para sa majority. Hindi siya lumilipat kahit anong gawin, kahit may nagkakaroon na ng hindi magandang pangyayari sa Senado, hindi pa rin siya lumilipat. 'Di ba? Talagang andun pa rin yung solid na pagtitiwala niya kay Senator Bato, Senator Bongo, doon sa mga kaalyado ngayon ng majority. In fairness, doon tayo sa mga taong may ganyan. Pero tapos na ang karera doon sa mga lalaki, tapos na. So, bank official, eto, pasok tayo dito. Mukhang ate, super stress na. Mukhang stress na yung pagmumukha ni ate rito. Ewan ko lang kung bakit kaya. Ngayon, meron sila mga, kasi mainit ang Senado ngayon, di ba? Mainit ang usapin. Kailan ba to? Tingnan nga natin kung ilan. 14 hours ago, bank official daw ni Madriaga, tapos, at si Senator Sonny Trillanes, Senator, hindi siya Senator, ex. Ex nga nakalagay. Kabilang sa 25 na testigo. Ano yung pag-uusap dito? Alamin nga natin. And as to the number of witnesses which we intend to present during the trial, it is an average of 25 witnesses. No? But that is for the 4 articles already. Depende pa rin sa progress ng trial. But at least we're final already as to the witnesses we wanted to present. No? Wala pa mang komunikasyon ang Senate Impeachment Court sa House Grabe yung Prosecution mukha ni Team ate, kaugnay ng formal na Parang super stress na. Hindi kayang habulin yan, ate. Walang conviction mangyayari. Yung impeachment nyo sa Kamara, doon lang yun. Pero tapos na yun sa usapang bilangan sa Senado. Kaya nga sabi ko yan, sayang yung effort nyo. Ginalingan nyo ng husto, nagkampi-kampihan kayo. Pero the end of the time, the end of the day, tapos ang karera ng impeachment na yan. So, mamamayani pa rin dyan ang mga Duterte bandang huli. So, ngayon, pag nakaupo si VP Sara, baka tumahimik naman kayo. Oo, kasi si VP Sara, tahimik lang, binibiran nyo. Diba? Ganun na nangyari. Ang dami nilang mga pakawala dyan, yung mga attack dog ni Tamba. Napakadami. Diba? Ngayon, ito parang, nangangamoy na, walang mangyayari kasi walang mabibilang dito. Yung 16 votes o 2/3 na hinihingi ng parang hinihingi o nasa rules o nasa batas, wala ho silang mapapala. Bakit? Watak-watak na nga eh. 13, 11. Sa 11, sino pipilitin nila na pumanig sa kanila? Ito yung 11, yung minority. Sino kukunin nila? Pwede bang hugutin nila? Ito paliwanag natin. Kung halimbawa makuha nila, masungkit na naman nila ang liderato, okay, masusungkit nyo. Kasi ginagawa nyo ng kwento sabi ni Aling Ledesma 7 na napapag-usapan na may kinakasuhan na. 7 senador na ho. Anong gusto nyo? Di 13 minus 7, ilan na lang. Sa tingin nyo, papanig sa inyo yun? Wow. Nakakagulat kayo First time ever, 7 senador sabay-sabay kasuhan. Baka naman pag upo ni Bibi Sara, pag sinabay-sabay kayong kasuhan, hindi nyo kayanin. Diba? Tsaka tingnan nyo yung pagmumukha ni ate, super stress na. Kaya kailangan nilang madaliin pero hindi nila mamamadali. Yun, sorry Baka mamaya, hindi nyo matanggap. Ito na yung gustong kontrolin ang impeachment. Dito na papasok yon. Bakit nila gustong kontrolin ang impeachment? Yan yung sinasabi na kailangan nilang kunin ang liderato at gustong kontrolin ang impeachment. Kasi nga, gusto nilang merong makuha pa na para makompleto ang 16. Pag-usapan nga natin with Attorney Raymond Batu. Ang mga pangyayari ngayon. Attorney, mayong hapon, si Admar. Hello, Admar. Magandang hapon po sa inyo. Kumusta? Opo, grabe yung mga pangyayari ngayon dito. At ako, nababasa ko rin po ang inyo pong mga political commentaries po sa mga kaganapan ngayon. Pero backtrack lang tayo po, attorney, doon sa mga pangyayari po doon sa Senado. Nagkaroon po sila ng matinding debate. Okay?
doon sa isang rules, no? Tapos after nung kasi hindi sila magkaintindihan, tama lang ba na yung tinawag po ni Senador Alan Peter Cayetano na kasi nag-explain kayo, nag-explain din kami. Meron kaming pagkakaintindi dito sa rules na ito, meron kayo sarili pagkaintindi. Magbotohan na lang tayo. Tapos bigla na lang nagkaroon ng walang quorum kasi nga nag-walk out. Ano pong masasabi niyo po doon sa mga pangyayaring ganun, attorney? Well, definitely, nag-walk out sila in order not to have a quorum, di ba? Admar, kasi ang majority in order that to have a quorum is 13. Kasi 24 man ang senators. So kung 13, ilan lang man sila, doon sila camp ni Alan Peter Cayetano, 12, dahil wala man si Senator Bato de la Rosa. So therefore, hindi makakorum kung wala sila. Kasi kung meron lang kahit isa sana o dalawa na iwan, then there can be a quorum of 13, pwede na ipasa. So they have to really get out para maiwan 12. So there is no quorum to do business. Ang sabi ko naman, okay, dahil gusto nila patayin yung issue ng video conferencing, yun lang naman talaga. If you will see the comment of Senator Erwin Tulfo, ano ba itong video conferencing na ito? Para ba ito kay Bato? Diba? At dahil ba meron pang dalawang magkakaroon ng kaso, so talagang personala na talaga ang away nila, no? And with that, as I say, what happens is that if Jingo Estrada will be apprehended dahil nga may plunder case siya, it's, sabi po nyo kanina, nakikinig ako sa inyo, it's a non-bailable offense, no? So, hindi siya physically present. Tapos later on, baka si Cheese, tapos meron tinatakot si SBG, tapos si Marcoleta pa, tapos si Villar. So, technically speaking, while they were able to get the Senate presidency, baka magiging lame duck Senate president lang siya. At ang magkakaroon ng majority winning pag magbotohan is yung minority. Take note, 11 sila. So, kung magsali ang naiiwan na majority, let's say, 6 na lang sila dahil wala nang lahat, pinaghuli na. So, kung mag-join 11 plus 6, that would be 17. So, ibig sabihin, quorum sila. So, pag magkaroon ng presentation, lamang ang 11 sa botohan dahil 6 lang yung majority technically. So, magiging parang lame duck Senate President lang si APC. Yan po ang sinabi ni, nabasa ko, sinabi ni Senator Lacson, na in 24 to 48 hours, magkakaroon ng warrant of arrest. And I think when magdating ang mga ilang weeks and that... Bakit alam agad nila, di ba? Di ba sinabi nga yan nito ni Pinky? Oo. Planado. Malamang, sabi ni Aling Ledesma. Planado talaga yan. So, dito sa usapin na ito, kung halimbawa ganun nga mangyari, ang makikiusap na tayo ngayon. Kasi, ang nangyayari ngayon, unti-unti na hong pinakakasuhan. Yung plunder case wala hong bail yan. Yung na-bail na ni Senator Jinggoy, yung 90,000, parang, ano bang kaso yun? Dalawa kasi kaso niya eh. So, nakalimutan ko na. So, yung plunder case ang walang bail. So, dalawa na sila ngayon. Hahanapin ngayon kung sakasakali. Ngayon, sino isusunod? In just 2 weeks, nagbitaw ng salita ito si Boboying. Si Bombudsman, sorry. Nagbitaw ng salita, in just 2 weeks, ang susunod na kakasuhan si Villanueva. So, kung makuha nila at mawala yung 6, doon naman sana, doon sa 6, kasi 12 na nga lang sila, wala si Senator Bato eh. Kami ho naman ay hindi ho tangang Pilipino. Kung nga kayo ho ay susuko nyo at matatakot kayo na kayo ay susunod na kakasuhan, mawawala na talaga ang tiwala ng Pilipino sa mga senador na kanilang niluklok. Sipin nyo mabuti. Kung kayo ay magpapasindak dyan sa mga unggoy at mga dorobo, ay wala. Mas maganda, panindigan nyo para hindi makakuha ng boto na di sa at para hindi ma-impeach si BP Sara at walang conviction mangyari. We will have a de facto control. The minority will have the de facto control. Opo. Pero tingin mo pwede rin gamitin yung ginawa ng minority if ever magkaroon ng kudita na naman diyan po sa darating po na Lunes kasi nga ang nilabas pa pala ngayon na warrant is a graft
Ayun, So, sa graph, doon sa plunder na walang... Ay, sa graph. Makakalimutin ka talaga ko yung sa graph yung nag-bail siya ng 90,000. Itong plunder is non-bailable. bail, di pa natin alam kung lalabas ba or hindi, pwedeng mamaya, pwedeng bukas. So, ang Lunes nito, kasi for sure hindi na magpapakita si kasi tinutugis na rin siya. Yes. Wala pang komento ng ng kapangalan mo, Bato, si Senador Bato. So, possible mababawasan yung mga nasa majority ngayon. Pwede bang gamitin nila yung ginawa ng minority na para walang quorum, mag-walk out down kami? Yes, in fact, if you'll notice, meron ako article dyan. Kung it takes vice versa itong political technique nila na gagawin. So, pwede pong mag-walk out din ang majority nila, Alan Peter pwede pala. Cayetano. So, walang quorum. And as I suggested, focus kayo dun sa committee hearings. Kasi makakuha naman kayo doon ng 1/3 na pwede na may quorum doon. And open now the Senate Blue hearing natin, no? Because sa Senate Blue hearing, and pakinggan na natin yung 18 Marines. Tama! We need now we Yun ang need to dapat. hear down the testimony of the 18 Marines. So yun po ang aking nakita na bagay na pwede nilang gawin. Kasi what if kung magkaroon po ng quorum during sa plenary quorum, at sabihin nilang mag-file sila ng motion or opposition doon sa panukala or sa motion na mag-request ng video conferencing at botohan nila na hindi pwede, edi tapos na ang boxing. You might as well Yan. Tapos na talaga ang boxing. not join and walk out or so. Yun ang technique. And proceed tayo doon sa committee hearings. Kasi ang ginaworry ko, what if kung i-declare nila as vacant yung mga committee chairmanships, and they will get back now the Senate Blue Ribbon Committee. Di ba? Might as well. Hindi Yun na lang. talaga ang target talaga, yung chairmanship talaga Magkakaroon na naman ng motion yan. Kagaya nung ginawa ni Senador Villanueva nung unang nagkaroon ng pagpapalit ng liderato na minotion niya na lahat ng mga committee ay gawing bakante. So kung sino, pero hindi wala pa rin silang bilang Di ba? Kung magmamotion siya, kailangan muna na lang ipanalo na lamang sila, nga no, pwede nga pala mangyari. Kasi kung wala Senator Jinggoy, Senator Bato, ilan na lang sila? 11-11. O kung halimbawa may papa-aresto pa, hindi pa yan sa Lunes, malamang. Kailangan pa nilang makakakuha ng iba pang mga senador na makukulong di umano o kaya matatakot. 'Di ba? At hindi makaka-attend o yung papahanap nila. Kasi ganun lang yan Kung kukunin nila at mamadaliin nila itong leadership o liderato ng Senado para makakuha sila at sila ang mamayani. Kasi may pinagtataguan sila Meron silang talagang tinatago nila yung usapin ng flood control Yun ang number 1. Kaya nakikita nito ni rito nung nagsasalita na si pangalan nito? Attorney din ata ito Sila mag-conduct ng quorum para Attorney Batu, si Attorney Batu. at least yung committee na nalagay na po doon yung sino mga members, magpatuloy na sa pagtrabaho nila. Tama. Magkakaroon natin ng expose. Ang danger lang po niyan, Admar, is that hindi ma-constitute ang impeachment court. Baka ma-delay. But, for me, okay lang. Kahit kumadelay na a few one, ang importante po makapag-testify yung 18 Marines. Kahit madali po. Gusto nga natin paabutin natin ng isang hanggang December para wala na naman kasi kaya November. Tapos hindi matuloy na matuloy. Tapos matapos ang taon. Di 2027 babanat na naman sila. Di ba? Parang lang yan delaying tactic Mas maganda na ngayon. Para hindi magkaroon ng ng conviction. Kasi wala rin silang bilang Wala rin 1/3 o 2/3 na makukuha o 16 na senador para dito sa conviction ni Bibi Sara sa impeachment. Walang mangyayaring ganun. Kaya nga itong mga ito nagpipilit kasi panic mode na sila. Nagpapanik na Oo, hindi nyo nahalata. Talagang kailangan nila makuha. Dahil tain-tain na sila
mawala itong posisyon. Gusto nila mangyari yung parehas doon sa nangyari sa kanilang, yung tatay. Di ba? Na yung kanilang pwesto ay nag-end ng 30 years, 20 years. Sa panahon ngayon, hindi na ho pwede. Yung mga panahon na nagkakaroon ng blackout media, hindi na ho pwede kasi marami na hong SOCMED. Di ba? Marami na ho. Bawat Pilipino may sari-sariling camera. Ang bawat Pilipino may sarili-sariling social media account. Wala na ho, hindi na ho kayo makakapanlin lang, sabi ni Aling Marie. Kaya magsitigi kayo sa hangarin nyo na pahabain at walang eleksyon mali. Nilalabag nyo ang demokratikong bansa. Nilalabag nyo yung nakasaad sa article sa 1987 Constitution. Diba? Kaya kung umabot ka sa video natin ito, ako naman ho ay naglalambing sa inyo na paki-like, share nyo yung video at yung Mang Banat. Mang Banat, panoorin nyo yung Mang Banat lagi. Subscribe nyo. Ito, papakita ko sa inyo si Mang Banat. Kasi talagang bumabanat siya eh. Ayan Mang Banat to. Ayan si Mang Banat to. Ayan o. Ayan ha. Panoorin nyo yung mga kanyang mga binablog. Talagang minumura niya rin yung mga dorobo. Hanggang sa muli At syempre yung shoutout segment natin, hindi naman tayo hindi naman tayo makakalimot. Shout out! Shout out kay Yolanda Harusawa 5292. Shout out po, ma'am. Magandang araw po. Mula kay The Crusader. Shout out po, sir. Watching from Imus, Cavite. Yan. Shout out po, The Crusader. Marciana de la Cruz. Shout out po. Romulo de Venegracia. Ayan, pakapi-kapi lang si Sir Romulo, si Ma'am Violeta Ventura, shoutout po. Kay Ma'am Malu ng Hong Kong, Malu, The Survivor Mix Vlog, shoutout po. Willie de los Santos, shoutout po. At Ruel, 1112, shoutout po. Corazon, Alimudan, shoutout po. Adonis Sosabradors, shoutout po. Estelia Mulyon, shoutout po. Edwin, Edwin Moling, 8601, shoutout po sa inyo. Edenaro, shoutout po sa inyo. Aquino Camillo, shoutout po. Bagyo Patricio, shoutout po sa inyo. Carolina Pagyo, shoutout po. Carabs, shoutout po sa inyo. Virginia Marcos, shoutout po. Esmer Edico, shoutout po sa inyo. Boss Waldo, shoutout po. Ma'am Karen Panganiban, shoutout po. Salonga Pasakal, shoutout po sa inyo. Elvira Brian, shoutout po. Amilito Manawag, shoutout po. Ramil Padro, shoutout po. Lips Fernandez, Fernandez, shoutout po sa inyo. Mima Flor, shoutout po. Warlito Tuco, shoutout po sa inyo. Evan Mike, shoutout po. Pablo Beltran, shoutout po sa inyo. Felix Mumpon, shoutout po. Renz Belle Generosa, shoutout po sa inyo. Federico Ortiz, shoutout po. Willie de los Santos, shoutout po. Marciana de la Cruz, shoutout po sa inyo. Ayan hanggang sa muli Paki-like and share. Bye-bye!